What up mga solid subscribers na okay guys, no? Manonood po tayo ng mga updates po sa ating mahalima. So very big shoutout po kay Miss O, no? Let's go. Very big shoutout po kay Miss O, no? So ito, ang una at mapanoorin guys, ito pong good karma daw, no? Still receives blessings left and right matapos ginawang bunot ng mga bashers. Okay, ano kaya yan? Ano kaya yung ibig sabihin niyang ginawa daw siyang bunot ng mga bashers, no? Medyo nakaintriga to guys, no? So diba? Siyempre, si Stel naman talaga is talagang handa na siya sa mga ganyang bagay. Handa na siyang makareceive ng mga ganyan. Like, wala na. Parang, ano ba? Parang immune na si Stel. Yun yung pinakamagandang term. Pinaka-immune na po talaga si Stel sa mga ganyang bagay. Na. Pero, tataka ko meron anong klaseng pangbabash na naman to. So, without further ado, let's all watch this. Hey! Stel receives blessings left and right matapos ginawang bunot ng mga bashers sa taong ito. Bunot? Ang bunot? "2024 is a trying year for Stel na talaga namang naging bunot ng mga bashers. It was really hard and painful to see people attack someone na wala namang ginagawang masama o kahit na ano para matrigger sila. And yet, Stel remained silent in the midst of this attack. Nagsasalita lamang ito para i-remind ang mga fans kapag sumusobra na sa pagdi-defend sa kanya. But God really has a way of turning the tables around. Stel has been blessed left and right, not only with the groups... Anong bunot? Anong clashing? Bunot? Hindi ko alam anong bunot yun. I think magbasa tayo ng comments mamaya kasi di ba I think hindi deserve ni Stel. Kung ano man yung mga bash na na-receive niya na. Achievements and milestones, but more so as him, the solo artist. Una, his performance with Sir David Foster that caught the attention of people all around the world. He was also the only Filipino invited in the Wicked premiere in Australia. Not only that, his Defying Gravity performance went viral with 7.6 million views and amazed local and international casuals. Then his It's Showtime guesting that got positive feedback from the casuals that many are now requesting for... Promise, alam ko napanood yun yung reaction video dyan. I think napanood yun na rin po yung video dyan. No? Sobrang fitting po si Stel po talaga na mapabilang sa mga ganito guys, yung mga talk show, ganyan, or mga noontime shows, no? Kasi, yung ano niya, yung attitude niya, yung humor niya, sobrang very fitting po talaga, no? Kasi, syempre, kailangan sa mga ganyan noontime show is kailangan, ano kayo, hindi patay yung vibe, kailangan makulit, yung humor niyo dapat nakakatawa. Hindi po pwede dyan yung seryoso kayo, no? Kailangan nakakatawa. Kasi, yung time na, syempre, nakatutok yung mga tao, tanghali, like lunchtime, ganyan, di ba? Kaya gusto na ng something na nakakatuwa. Like kunyari, nasa work ka, lunchtime, manonood ka niyan, di ba? Like, pampawala ng stress, no? So, ayan, bagay na bagay po talaga si Stel sa ganyan dahil considering po yung attitude niya, yung humor niya, yung character niya po talaga. Bagay na bagay. Very fitting. Tapos, kung mapansin nyo guys, nakakasabay talaga siya kay Vice, no? Sa mga host, no? Nakakasabay talaga siya, no? What more pa pag tumagal pa po talaga siya dyan, no? I think, kayang-kaya niya. For him to be a regular host. Plus, the Vice Ganda vlog where more people are now discovering his wit and humor. Nakakasabay talaga siya kay Vice Ganda kaya mas marami ang humahanga sa kanya ngayon, hindi lang sa kanyang talento, kundi maging sa kanyang talino at personality. At first, guess nakakailang yan. No? Siyempre, Vice Ganda yan. No? Pero siyempre, the more na makasama mo na matagal ang isang tao and pag halimbawang marami ka nakasamang tao na, alam mo yun, na nakasalo mo ang mga tao, matutunan mo kung paano maging makulit, natutunan mo maging magpatawa in a professional way or yung tipong in a way na hindi ka makaka-hurt ng feelings ng ibang tao, hindi ka makakatapak ng pride ng ibang tao, no, di ba? So ayun, nakuha na ni Stel yung mga ganong klaseng atake, no. So kunyari pag may sasabihin siya, alam niya kung kailan siya mag-hold back, alam niya kung kailan niya ibibitaw yun or ibibitaw ba niya yung salitang yun, no? Or may actions siyang gagawin na kailangan ba niya ibitaw, no. So talagang na-master na po talaga ni Stel yun. From hates to now more appreciation and admiration from casuals. He is definitely receiving the good karma that he deserves. Tama, no. Sobrang, sobrang blessed po talaga ni Stel. No? Ito guys,
ano lang disclaimer lang po. Syempre, credits po kay Miss O, no? Gusto ko lang malaman kung ano ibig sabihin ng bunot, no? Magbabasa tayo ng mga comments, no? Kay Miss O po ito, video po ito ni Miss O, and then mga comments niya yung babasahin natin. Okay lang. Okay, may nakita ko isang comments with ese, no? So, hindi ko alam kung ito po yun, no? Meron po nakalagay dito, no? Shoutout kay Xiao Pinas 1366, no? Nakalagay po is, binash sa itsura nung pinaayos ang itsura, binabash pa din. Madami binabash pa din. Madami masasabi palagi ang tao, no. Sobrang sobrang sakto po talaga yan, guys, no. As in, sobrang sakto po talaga yan, no. Sabi ni Kitty V2H, hindi alam saan kalulugar eh. Sabi naman Risa Trinidad 7178, nung di pa nga na-enhance, sasabihin di sisikat kasi di pogi. Nung nagpa-enhance, binabalikan yung dating itsura. Ano ba talaga, bashers, nakakaloka kayo, no? Donna Buenaventura, sabi niya, true, dami lalo na sa Nyoktik or Nyoktik? Okay, TikTok? Hindi ko alam. Okay, akala mo naman mas magaling sila kay Stel. Mostly pag check ng profiles mga lalaki, hindi naman mga gwapong mga kayo kasi doon naman pantayin kaya sinisiraan. Ulit-ulit kayo mga bash nila kaya mahalata mo. Okay, tama yun, no? Na gusto ko yung sinabi ni Xiao Pinas dito, no? Kahit anong sabihin mo or kahit anong gawin mo, mabuti man yan or masama or sakto lang, meron at meron po talaga masabi sa inyo mga tao, no? Yun po yung natawag ko talaga, sad reality po talaga, no? Isa sa mga pinaka nakakalungkot na realidad talaga ng ating buhay, no? Kasama yun, no? Kahit po gawin mo yung best mo, kahit po may magawa kang maganda sa bansa mo, sa Pilipinas, sa family mo, sa mahal mo sa buhay, meron at meron po masabi po ang mga tao sa iyo, no? Meron pong magiging negative feedback po dyan, no? Nakakalungkot lang. And syempre, pag may nagawa kang mali, mas lalo kang puputaktihin talaga, no? So, doon tama yung isa dito, no, na hindi mo alam talaga kung saan ka po lulugar, no? Nakakalungkot po talaga yung gano. Kasi, syempre, si Stel, actually, ginagawa nila ng joke, di ba, sa vlog ni Vice Ganda, no? Sabi nila, Justin, suspect, dating mukhang suspect, parang ganyan yata, no? Pero, tinitreat na lang nila as a joke, yun, no? Kumbaga, wala na sa kanila yun. Pero, syempre, tulad na sinabi ko sa video na yun, silang 5 lang po ang may karapatan. For me, this is just my own opinion, no? Sila lang 5 lang po ang may karapatang mag-joke nun sa kanila, no? Or sa bawat isa, no? Or silang 4 lang po ang license. Gagamitin ko yung term na license, no? Pero wala talagang ganun, guys, no? Gagamitin ko yung term na yun. Sila lang 4 lang po, si Josh, si Pablo, si Ja, at saka si Philip, no? Sila lang po ang license na mang-asar kay Stel regarding dyan, no? Or sa mga kung anumang jokes na alam nyo na. Bakit ka mo? Dahil sila po ay super duper close na po, no? May kita nyo naman, no? So, kahit anong sabihin mo dyan, okay lang kasi kaibigan ko naman, walang problema, no? Pero ang masama dyan, guys, is pag halimbawa nagbanggit tayo yan, pero hindi natin close si Stel, matitreat yan as bashing, no? Diba? May ganun pong mangyayari dyan, no? Kasi hindi mo naman ka-close si Stel, ba't mo siya bibiruin, no? Imagine nyo lang, syempre, meron ka ka-close na tao, no? Sinabihan ka ng kung anumang lait, no? Kunya, ako, sinabi sa akin si Point of Peds, si Point of Peds, so, taba-taba, may mga ganun pa, diba? No? So, okay lang kasi hindi ako ma-offend kasi friend ko naman yun. Pero pag ibang tao nagsabi sa akin, is parang nakaka-offend kasi syempre, hindi mo kailan tapos sasabihan ka, parang nakakainis, diba? So, ganun yung feeling na, no? And, ay lang, balik tayo sa pinaka-topic is kahit anong gawin mo talaga is wala kang magagawa is meron at meron po talaga masabi sa inyo ang mga tao, no? So, ganun po umiikot po ang ating mundo, no? So, gawin mo lang yung best mo, ipagpatuloy mo lang, and then yung mga bashers na yan is for me, darating din yung panahon na alam mo yun, magiging friends mo sila or inuturing ka rin nila na ay, ang galing pala nito, no? May ganung moment, no? Pero may mga bashers talaga na nag-i-stay sila as bashers, no? Kumbaga tawagin natin ay keyboard warrior. So ayan yun sila, wala tayong magagawa sa mga ganyan. So yun guys, maraming salamat, no? Sa mga na aking video. So this is Point of View signing out. Peace. Let's check.